Hindi mo ko kaya, Victor. Isa ka lamang mahinang nilalang. Hindi ako makakapayag na ganun lang ang gagawin mo sa akin. Ikaw ang unang mapapaslang sa ating dalawa. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo, Victor. Heto, tanggapin mo to. Victor, pakiusap. Isang beses na lang. Gustong gusto ko talagang magkaanak. Lubayan mo nga ako, Clara. Ilang beses na bang sinabi ng mga doktor na kahit kailan na hindi ka magkakaroon ng anak? Pero Victor, may pag-asa pa. Makuha lang natin ang mutya na sinasabi ni Arturo. Tumigil ka na, Clara. Huwag mo nang masyado pang dagdagan ang iniisip ko. Tanggapin mo na ang katotohanan na kahit kailan ay hindi ka magkakaanak. Bago po natin simulan ang kwento nais ko lamang pong humingi ng like at comment sa inyo. At sa mga bago naman po pakipindot na lamang po yung subscribe button para lagi po kayong updated sa mga bago nating kwento. At sa mga mahihilig naman po dyan sa chili garlic, meron nga palang produkto yung ating channel. Mabisa rin po itong panlaban sa mga aswang. Siyempre bawang din po ito. Maraming bawang at maraming sili. Kaya sigurado na matatakot yung mga aswang. Lalo na yung mga makikikain sa inyo aswang pala. Ito yung ilagay nyo sa plato, tingnan ko lang. Yun lamang po. Simulan na natin ang kwento. Tumigil ka na, Clara. Marami na tayong doktor na pinuntahan. Hindi ka pa ba nagsasawa, ha? Paulit-ulit na lang nilang sinasabi na hindi ka na magkakaanak. Mahirap bang intindihin yon? Mariing wika ni Victor sa kanyang asawa. Kinuha niyang isang kapirasong papel at itinapon ito sa kanyang asawang si Clara. Nagsiliparan naman ng mga papel sa iba't ibang bahagi ng kwarto, ngunit hindi yon pinansin ni Clara. Nanatili ito sa kanyang pagkakayuko. Nakakuyom ang kanyang kamao at pinipigilang huwag maiyak. Ilang saglit ba bago siya makahanap ng lakas ng loob na tumayo, pulang-pula ang kanyang matang hinarap si Victor. Hindi mo ba ako naiintindihan? Alam mo namang matagal ko nang hiling ito. Nanginginig pang saad ni Clara. Kung gusto mo palang magkaanak, bakit hindi nilang tayo magampon? Parehas lang din naman natin na para hindi ka parang baliw dyan. Inis na wika ni Victor. Dahil ganito na lamang ang kanilang eksena ni Clara sa tuwing uuwi sila ng bahay galing sa pagpapacheck up. Ayoko magampon. Gusto ko ang anak natin na galing mismo sa akin. Galing sa sinapupunan ko. Giit naman na wika ni Clara. Mas lalong nag-ingit ang tainga ni Victor dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang asawa. Pagod at sawang-sawa na ako, Clara. Maghanap ka ng paraan na mag-isa. Dahil ako, ayoko na. Pagkatapos noon itong malikod na si Victor, lumabas siya ng bahay habang si Clara naman ay naiwan na sa loob. Nang tuluyan ng makaalis si Victor ay doon na tuluyang bumuhos ang mga luha sa mga mata ni Clara. Magang-maga ang mga mata nito sa kakaiyak. Bigla-bigla naman kasi itong nagdesisyon na iiwanan na niya si Clara. Dali-dali niyang isinaayos ang kanyang mga importanteng mga gamit sa isang maliit na maleta. Nagdala lang din ito ng kaunting gamit. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay upang hindi magising ang kanyang lasing na asawa. Ilang oras ang kanyang nilakbay para marating ang bahay nito. Dali-dali siyang kumatok sa may pinto. Ilang saglit pa'y pinagbuksan na rin siya ng isang lalaki. Laking gulat naman ito nang makita si Clara sa kanyang bahay dahil 10 oras na ng gabi. Agad niyang pinapasok ang kaibigan sabay pagpapaupo. Hindi na rin niya napigilan ang sarili at inusisa ang sadya ng kanyang kaibigan. Napansin din ng lalaki ang magang-magang mata ni Clara. Agad naman niya itong tinanong kung sinasaktan siya ni Victor dahil kung oo'y dapat niyang hiwalayan ng lalaki. Napailing-iling naman agad si Clara. Agad niya ring sinabi ang problemang baka hindi na sila magkaroon ng anak. Nawala naman ang masayang ekspresyon na gumuhit sa mukha ni Arturo. Napalitan ito ng pag-aalala dahil alam niyang matagal ng pangarap ng kaibigan na magkaroon ng sariling anak. Napabuntong hininga naman ng babae. Sabay sabing kung pwede dito muna siya sa bahay nila. Napakamot naman ito sa kanyang batok kasabay ang pag-iling.
Saad pa ng lalaki na hindi pwede dahil tiyak na pupuntahan siya ni Arturo. Dahil matalik niya yung kaibigan, suwestyon naman ito na kung gusto niya na talagang taguan si Victor, maaari siyang tumira sa isang bahay niya sa probinsya. Matagal-tagal naman bago makatugon si Clara. Kahit hindi pa buo ang kanyang desisyon, ay napagpasya na rin itong doon na lamang muna mamalagi. Hindi naman nag-aksaya ng panahon ng dalawa agad na nagtungo sa lugar. Halos 5 oras din ang kanilang ginugol sa daan, kaya naman umaga na sila nang makarating sa lugar. Humingi naman agad ng tawad si Arturo dahil sa alikabok ng bahay. Ngumiti si Clara at saad pa nito na maglilinis na lamang daw siya. Nang siguradong nasa mabuting kalagayan na nga si Clara, ay iniwan na siya ni Victor. Kaya habang wala pang pinagkakaabalahan, ay pinagbisihan na muna nitong linisin ng buong bahay. Habang naglilinis ng bahay ay napansin ni Clara ang kakaibang kilos ng kanyang mga kapitbahay. Maayos naman niya itong kinakausap at paulit-ulit rin na nakikipaggaibigan, ngunit wala pa rin talaga. Simula noon ay hindi na lumalabas pa si Clara ng bahay hanggat wala itong kinakailangang bilhin. Para maiwasan na rin niyang marinig ang hindi ka nais-nais na sinasabi ng kanilang kapitbahay, ayaw na lamang niya itong patulan dahil bagong salta lamang siya sa lugar. Makalipas lamang ang ilang sandali ay bumisita si Arturo kay Clara. Nagdala pa ito ng iba't ibang prutas. Bandang 5:00 ng hapon habang sumisimsim ng kape si Arturo ay bigla na lamang siyang nilapitan ni Clara. "Oh, bakit? Anong problema natin?" Pag-aalalang tanong ni Arturo sa kaibigan. Matagal naman tumugon si Clara. Kumamot muna ito sa kanyang batok. Saad niya na may alam pa daw bang ibang paraan si Arturo kung paano magkakaroon ng anak. Natapon naman ni Arturo ang kanyang hawak na kape. Nag-aalangan naman itong magsalita kaya tinulak-tulak siya ni Clara. Sabi-sabing huwag na daw nitong ipagdamot ang kanyang nalalaman. Huminga muna ng maluwag si Arturo bago nagsalita. "Ang mutya ng saging ang makakatulong sa iyo sa problema mong yan," saad ni Arturo. Halos hindi naman makapaniwala si Clara sa sinasabi ng kaibigan. Pinagdududahan niyang hindi ito totoo. Giit naman ni Arturo na totoo talaga yon. Dagdag pa niyang wala rin namang masama kung susubukan ni Clara ang bagay na yon. Bagyo nag-isip-isip si Clara, kasabay ang isang buntong hininga. Uwi ka nitong paano naman daw nila makukuha ang mutya. Si Arturo na lamang daw ang bahala ng lahat, basta't sundin lamang daw nito ang bilin niya. Tanging-tango lamang ang naging tugon ng babae. Kinabukasan nga'y maagang lumabas ng bahay si Arturo. Hindi pa sumisikat ang araw. Wala itong sinabi kung saan siya pupunta. Basta't sinabi nito na huwag raw mag-alala si Clara. Hindi naman yun masyadong pinansin ni Clara at nagpatuloy na sa kanyang ginagawa. Bago pa sumikat ang araw, magkasabay na tinakamasukal na gubat sa dulo ng bayan. Tahimik ang paligid. Tanging ang huni ng mga kuliglig at langit-ngit ng tuyong dahon sa ilalim ng kanilang mga paa ang pumupuno sa kanilang paglalakbay. Ang hangin ay mabagal na dumadaloy sa pagitan ng mga punong kahoy, huwaring nagbabantay sa kanilang pagdating. Habang lumalalim ang kanilang paglalakbay, mas lalong sumisikip ang daanan at ang mga anino ng mga puno ay nagmistulang nabubuhay sa ilalim na naglalawang liwanag ng buwan. Alam nilang hindi ordinaryong gubat ang kanilang tinatahak. Sa bawat hakbang ay ramdam nila ang bigat ng katahimikan. Parang may matang nakamasid sa kanila mula sa dilim. Sa kabila ng kabay hindi natinag si Arturo. Siya ang may nalalaman tungkol sa misteryosong diwatang nagbabantay sa mutya ng saging. Isang himalang tanging lumilitaw lamang tuwing hating gabi. Pinaniniwalaang ang mutyang ito ay makapangyarihan at makapagbibigay ng biyaya, lalo na sa mag-asawang hindi magkaanak. Pagdating nila sa pusod ng gubat, natambad sa kanila ang isang malaking puno ng saging na may pambihirang kinang ng mga dahon. Ang punong ito'y tila isang nilalang na may sariling buhay at ang mga dahon nito'y kumikislap sa liwanag ng buwan. Sa gitna ng kumpol ng prutas ay may isang bungang hinog na hindi bumabagsak. Kahit pa ito'y dapat nang mahulog. Sa paglapit niya upang kunin ang bunga, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Ang malamig na simoy ay umikot sa kanila. Waring may pumubulong sa hangin mula sa likod ng puno. Unti-unting lumitaw ang isang aninong hugis babae. Maputla ang kanyang muka. Mahaba ang buhok na animoy dumadaloy na ulap
at ang kanyang matatalas na mata ay nagbabanta. Sa saglit na pagkatigalgal ng dalawa, lumaganap ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang mga dahon ay nagsayaw sa hangin at ang lupa'y tila gumagalaw sa ilalim ng kanilang mga paa. May hindi may paliwanag na bigat na bumabalot sa kanila. Waring hinihigop ng diwatang nasa kanilang harapan ang init mula sa kanilang mga katawan. Isang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa hinog na bunga ng saging. Unti-unting lumutang mula rito ang isang maliit na mutya. Isang bilugang hiyas na kasing liwanag ng bituin. Ang ningning nito ay nagbibigay ng kakaibang liwanag sa paligid na mistulang umahaplo sa kanilang mga muka. Lilinawin ko lamang po sa inyo kung bakit sinabi kanina ni Arturo na aalis siya tapos meron siyang kasama. Kasi sa kwentong ito pala, ang kasama niya pala ritong pumunta sa gubat ay si Victor, yung asawa mismo ni Clara. Yun lang po, ituloy na po natin. Sa kabila ng takot ay hindi nagkatubili si Victor na abutin ng mutya. Alam niyang ito ang sagot sa kanyang matagal ng panalangin. Ang pangarap niyang magkaroon ng anak ay halos abot kamay na. Ngunit habang papalapit ang kanyang kamay sa mutya, ang hangin ay mas lalong lumalamig at ang paligid ay napuno ng isang mahiwagang enerhiya. Sa kanyang isipan ay hindi niya alintana ang babala. Ang tanging mahalaga lamang ay makuha niya ang mutya. Ano man ang kapalit nito, ngunit sa likod ng ningning ng hiyas na kanyang tangan, may isang hindi makitang kapalarang unti-unting nabubuo. Isang aninong sumusunod sa bawat hakbang na kanyang tinatahak. Habang papalayo sila sa gubat bitbit ang mutya, ang hangin ay muling kumalma. Ngunit sa kanilang likuran sa kailaliman ng kagubatan, nanatiling nakamasid ang diwata, tahimik ngunit may lihim ng ngiti. Bandang 3:00 ng hapon nang makauwi sila Arturo at Victor. Nakarinig naman ng isang katok mula sa pintuan si Clara. Kaya naman dali-dali siyang nagtungo sa pintuan at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang hindi inaasahang bisita. Agad niyang hinila si Arturo pagpasok ng bahay. Agad niyang tinanong kung ano ang ginagawa ni Victor. Napangisi naman ito sabay-sabing nandito ang lalaki para humingi ng tawad. Payo pa niya sa kaibigan na mas mabuting labasin niya ito at mag-uusap muna sila ng masinsinan. Agad namang umayaw si Clara pero dahil sa pag-uudyok sa kanya ni Arturo, napagpasya niyang bigyan ng pangalawang pagkakataon si Victor. Nang makita ni Victor ang paglabas ng kanyang asawa ay agad itong lumuhod sa harap nito. Masinsin siyang humingi ng tawad sakay pinangakong hindi na niya uulitin pa ang kanyang ginawa. Hindi naman nagsalita si Clara. Nakatayo lamang siyang pinagmamasdan ng lalaki. Itinaboy pa niya ito. Clara, wag ka sumuko. Ngayon pa ba nahawak ko ang mutya ng saging? Sad nito. Lumambot naman ang puso ng babae kaya hindi kalaunan ay pinatawad niya ang lalaki sa mga kasalanang nagawa nito. Bumalik sa normal ang buhay ng mag-asawa. Ilang buwan lamang ang makalipas ay masaya nilang ibinahagi kay Arturo na buntis na si Clara. Wala naman itong ibang nakuwang tugon mula sa dalawang ngunit nakangisi naman ito. Hindi lamang iyon ang naging epekto ng mutya sa kanilang buhay. Naging maswerte sila sa kanilang ginagawa dahil may bisyong pag-inom at pambababae ang lalaki. Binalaan naman siya ng kaibigan na itigil na ang ganitong gawain dahil magkakaroon na rin ito ng pamilya. Dagdag pa nito na hindi magandang gamitin ang mutya sa mga masasamang gawain. Pero imbis na makinig ang kaibigan ay itinaboy na lamang niya ito. Sad pa niyang kung wala itong magandang sasabihin ay mas mabuting umalis na lamang siya. Para kay Victor, ang sino mang humahad lang sa kanyang kasiyahan at kaginhawaan ay hindi karapat-dapat ng kanyang atensyon. Samantala, si Clara, ang kanyang asawa, ay bumalik sa kanilang tahanan matapos ang ilang buwang pananatili sa probinsya kasama ang kanyang pamilya. Wala siyang kaalam-alam sa mga pagbabago sa ugali ng kanyang asawa. Sa kanyang pagbabalik ay isang magandang balita ang kanyang dala. Siya ay nagdadalang tao. Matapos ang mahabang panahon ng pag-aasam, sa wakas ay natupad na ang kanilang pangarap na magkaroon ng anak. Ngunit habang lumalaki ang tiyan ni Clara, lalong lumalayo ang loob ni Victor sa kanyang tahanan. Madalas itong ginagabi sa pag-uwi. May amoy alak at pabangong hindi pamilyar sa kanyang asawa. Sa una iniisip ni Clara na bunga lamang ito ng labis na trabaho, ngunit nang lumaon ay hindi na niya maitanggi ang katotohanan. Nagsimulang lumamig ang kanilang relasyon at sa bawat araw na lumipas,
Mas lalong lumilinaw sa kanya na may ibang direksyon ng tinatahak si Victor. Habang abala si Victor sa kanyang makamundong kasiyahan, hindi niya namamalaya na unti-unting may nagbabago sa kanyang kapalaran. Ang swerteng kanyang tinatamasa ay may kaakibat na sumpang hindi niya mapagtanto. Isang gabi, habang siya lasing na bumalik sa kanilang tahanan, isang malamig na simoy ng hangin ang bumalot sa kanya. Ang paligid niya ay tila mas madilim kaysa sa dati at ang anino ng kanyang sarili sa salamin ay nagmistulang iba. Maputla, may bahid ng pangamba sa mga mata. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula siyang makaranas ng masamang panaginip. Sa bawat gabi, isang aninong pamilyar ang palaging lumilitaw. Isang babaeng may mahabang buhok, maputlang muka at matalim na titig. Hindi niya may paliwanag kung bakit tila palapit ito ng palapit sa kanya sa bawat panaginip na nagdaraan. Ang kanyang gabi ay naging impyerno, puno ng mga bulong na hindi niya maintindihan. At nang malamig na dumampi sa kanyang balat na nagpanginig sa kanya. Sa kanyang pagising tuwing umaga, hindi niya maiwasang mapansin ang unti-unting pagbagsak ng kanyang negosyo. Ang dating umaapaw na kita ay bigla ang bumagal at ang mga pagkakataong dating lumalapit sa kanya ay tila naglawong parang bula. Sa bawat araw na lumilipas, lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam na para bang mayroong hindi nakikita ang kamay na unti-unting umiigpit sa kanyang leeg. Habang dumarami ang kanyang suliranin, si Clara naman ay patuloy na inaalagaan ang kanyang dinadalang bata. Sa kabila ng pagbabago sa ugali ng kanyang asawa, hindi niya inalis ang pag-asa na isang araw ay babalik na ito sa dati. Ngunit hindi niya alam ang kapalarang naghihintay sa kanila ay malayo sa kanyang inaasahan. Isang gabi habang nakahiga si Clara, biglang lumakas ang hangin sa loob ng kanilang bahay. Ang kanyang katawan ay tila naipit sa higaan at sa kanyang paningin ay isang aninong pamilyar ang lumitaw. Ang parehong figura na bumisita kay Victor sa kanyang panaginip. Ang diwata ng saging. Ang bantay ng mutya ay muling nagpakita ngunit ngayon mukhang hindi na ito naghahatid ng isang babala. Sa isang iglap, si Victor ay bumangon mula sa kanyang pagkakahiga, pawis na pawis at nanginginig. Sa kanyang isip ay malinaw ang mensaheng ipinahiwatig sa kanya. Ang mutyang kanyang inabuso ay may kabayarang hindi niya matatakasan. Ang swerte na kanyang tinatamas ay may katumbas na 10 hindi niya kayang takasan. Kinabukasan ay natagpuan si Victor na wala sa kanyang sarili, tila nawala ng ulirat sa mundo. Si Clara sa kabila ng lahat ay nanatili sa kanyang tabi. Sa kanyang puso'y naniniwala siyang may pagkakataon pang magbago ang kanyang asawa. Matapos ang gabing yon, hindi na naging pareho si Victor. Nawala ang dati niyang sigla at tiwala sa sarili. Wari may bigat na bumabalot sa kanya. Isang pabigat na hindi niya may paliwanag. Ang dating malakas na pangangatawan ay unti-unting nanghina at ang kanyang matikas na anyo'y napalitan ng pagkapayat at pagkalanta. Madalas siyang tulala. Nakatingin sa kawalan na para bang may naririnig siyang mga tinig na siya lamang ang nakakaunawa. Sa kabila ng pagbabago sa kanyang asawa, nanatili si Clara sa kanyang tabi. Sa bawat araw na lumilipas ay walang kapagurang inaalagaan niya si Victor. Siyang nag-aasikaso sa kanilang tahanan, nagbigay ng pangangalaga sa asawa at tiniis ang bawat pagsubok na dumaraan. Tuwing umaga inihahanda niya ang pagkain nito. Tinutulungan siyang bumangon sa kama at pinapainom ng mga halamang gamot sa pag-asang gagaling ito. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi bumalik ang dating sigla ni Victor. Madalas nitong iwasan ang kanyang tingin at tuwing nagkakaroon sila ng pagkakataong mag-usap, saglit lamang ito at punong-puno ng katahimikan. Kahit ang dating pagmamahal na nadama niya mula rito ay tila naglaho na, napalitan ng lamig na mas mahirap tiisin kaysa sa pisikal na sakit. Sa panahong yon, patuloy na nagbago ang ugali ni Victor. Nang siya medyo bumuti na, unti-unti siyang bumalik sa kanyang dating gawi. Hindi nagtagal, nagsimula siyang lumabas ng bahay. Unang dahilan upang hanapin ang kanyang dating sigla, ngunit kalaunan ay bumalik na rin siya sa kanyang bisyo. Muling sumama sa kanyang dating mga kasama, muling natutong uminom at muling bumalik sa mga dating gawin na minsan nang sumira sa kanyang buhay. Si Clara naman,
Bagamat nararamdaman ng pagbabago ay piniling hindi magtanong. Ayaw niyang pagdudahan ng kanyang asawa lalo pat nagdaan na sila sa napakaraming pagsubok. Pinili niyang maniwalang babalik pa si Victor sa dati na ang pagmamahal nito sa kanya at sa kanilang magiging anak ay mananaig sa lahat. Ngunit isang gabi habang siya'y naghihintay sa hapagkainan, hindi dumating si Victor. Dumaan ang oras mula sa hapunan ay naging hating gabi na, ngunit hindi pa rin ito umuwi. Sa kanyang puso ay may bumangon sa kanyang pangamba, ngunit pilit niyang pinayapa ang kanyang sarili. Kinabukasan nga'y maagang nagising at inihanda ang pagkain. Sa kanyang pag-asang babalik si Victor, pinili niyang maging matiisin. Ngunit nang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang asawa, ay hindi niya inaasahan ang kanyang nakita. Si Victor ay may kasamang babae. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinagmamasdan ng dalawa. Ang halimuyak ng pabango ng ibang babae ay nananatili sa hangin. Isang matinding paalala ng katotohanang pilit niyang iniiwasan. Ang mukha ng kanyang asawa na dati ay puno ng pangungulila at panghihina, ngayon ay may bahid ng kasiyahan at sigla. Isang siglang hindi na niya nakita ng matagal. Sa mga sandaling yun ay parang bumagsak ang kanyang mundo. Ang lahat ng sakripisyong ginawa, ang lahat ng pagmamahal na kanyang ibinigay ay tila nabura sa isang iglap. Ang lalaking inalagaan niya, ang lalaking kanyang minahal at pinangakuan ng habang buhay ay isang taksil. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang umiyak ngunit wala siyang tinig na lumalabas. Ang kanyang puso ay bumibigat ngunit hindi siya makagalaw. Si Victor ay sa halip na magpaliwanag ay hindi man lamang nagpakita ng pagsisisi. Parang wala siyang ginawang mali, na para bang hindi siya nagtataksil sa babaeng minsan ay inalay ang lahat sa kanya. Sa kabila ng sakit ay si Clara ay nanatili sa kanyang kinatatayuan. Matatag sa kabila ng pagguho ng kanyang mundo. Alam niyang hindi niya maaaring takasan ng katotohanan. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy si Victor sa kanyang mga bisyo at paglalasing. Hindi niya iniubasan si Clara, ngunit hindi rin siya nagbibigay ng paliwanag sa kanyang mga ginawa. Para bang tinanggap na lamang niya ang bagong buhay na kanyang pinili. Isang buhay na wala ng lugar para sa kanyang asawa. Si Clara naman ay nagpatuloy sa kanyang pagdurusa. Minsan sa kalagitnaan ng gabi, maririnig niya ang malalim na buntong hininga ni Victor na para bang may bumabagabag sa kanyang isipan. Sa kabila ng kanyang pagtataksil ay may bahagi pa rin ng kanyang puso ang nagsisisi. Pumunta naman si Clara sa bahay ng kaibigan upang maglabas ng kanyang hinaing. Matapos marinig ang buong kwento, hindi napigilan ni Arturo ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Para bang siya mismo ang nakaramdam ng sakit na pinagdaanan ng kaibigan. Sa kabila ng lahat ay nanatili siyang tapat sa kanilang pagkakaibigan. Walang ibang hangarin kundi ang protektahan at gabayan si Clara sa tama nitong desisyon. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil, hindi nagawang iwan ni Clara si Victor. Pinili niyang manatili sa tabi ng kanyang asawa, umaasang sa paglipas ng panahon ay matututong magbago ito. Hindi niya matanggap ang ideyang lumaki ang kanyang anak na walang ama. Kahit pang presensya nito ay magdudulot lamang ng sakit sa kanyang puso. Patuloy niyang inaalagaan si Victor. Tiniis ang malamig na pakikitungo nito at ang paulit-ulit na mga kasinungalingan. Sa bawat araw na lumipas ay mas lalong tumindi ang kanyang pangamba. Subalit mas nanaig sa kanya ang kanyang pangako bilang asawa. Dumating ang isang gabi na tila mas madilim kaysa sa dati. Ang buong baryo ay tahimik, ngunit may kakaibang kilabot sa hangin. May hindi may paliwanag na takot na bumabalot sa paligid. Para bang may paparating na isang bagay na hindi pangkaraniwan. Habang si Clara ay nasa loob ng kanilang tahanan, si Victor naman ay lasing na nakatambay lang sa may pintuan. Tangan ng bote ng alak, tila walang pakialam sa mundo. Mula sa kakahuyan ay isang malalim na ungol ang pumuno sa hangin. May gumagalaw sa dilim, mga aninong hindi pangkaraniwang tao. Sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan, lumitaw ang tatlong naglalakiyang nilalang. Mahaba ang kanilang mga kuko at ang kanilang balat ay kasing itim ng usok. Ang kanilang mga mata ay pulang-pula, nagbabaga sa dilim. Biglang bumagsak ang bote ng alak mula sa kamay ni Victor.
Naaninag niya ang mga nilalang sa malayo ngunit hindi niya agad maunawaan kung ano ang kanyang nakikita. Sa isang iglap ay isang mabilis na nilalang sumugod sa kanya. At bago pa siya makagalaw, matalim na kukuwan dumaplis sa kanyang balikat. Nag-iwan ito ng malalim na sugat. Bumagsak siya sa lupa at umagos ang dugo mula sa kanyang sugatang katawan. Nagmadaling lumapit si Clara, ngunit tila wala siyang halaga sa mga nilalang. Hindi siya pinansin ng mga ito na para bang si Victor lamang ang kanilang nakikitang biktima. Parang mabangis na hayop na unti-unting pinapalibutan ng kanilang biktima. Ang mga nilalang ay nagmamadali sa kanilang pag-atake. Mistulang pinaglalaroan si Victor bago tuluyang lapain. Mula naman sa loob ng bahay ay bumukas ang pinto. Isang anino ang lumabas mula sa dilim. Si Arturo, may hawak na itak at bote ng langis ng niyog at bawang. Sa isang iglap ay hinagis niya ang bote sa isa sa mga halimaw. Nang mabasag ito'y agad na pumalagang nilalang. Sumisigaw na tila nasusunog sa amoy ng banal na langis. Napataras ang ibang mga aswang, ngunit hindi pa rin sila tuluyang umatras. Sa pagkakataong yun ay nagkaroon ng puwang para makatayo si Victor. Bagamat nangihinay, pilit niyang pinasan ang sarili upang hindi tuluyang bumagsak. Habang ginagamot ni Clara ang kanyang sugat, hindi niya maalis na isipin ang babala ng mga nilalang. Ang sumpa ng mutya ay nagbalik at sa pagkakataong ito hindi na sila basta-basta makakatakas. Sa kabila ng sugat at panghihina, hindi pa rin nagbago si Victor. Matapos gumaling ay bumalik muli siya sa dati niyang ugali. Muling bumalik sa kanyang bisyo, muling lumalim ang kanyang mga kasinungalingan. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaraanan, hindi siya natuto. Isang gabi habang si Clara ay nakaupo sa kanyang silid, may narinig siyang bulungan sa labas ng kanilang tahanan. Dahan-dahan siyang lumabas at sa kanyang paglapit sa may pintuan, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Sa dilim ay bumungad sa kanyang hindi inaasahang tanawin. Si Victor, yakap-yakap ang isang babaeng hindi niya kilala. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit at pagtitiis ay nagdagsaan sa kanyang puso. Ang lalaking kanyang pinili, ang lalaking kanyang inalagaan at pinatawad ng paulit-ulit ay muling nagkanulo sa kanya. Wala nang paliwanag na kailangang marinig, wala nang dahilan upang manatili pa. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng pagpapalaya mula sa matagal niyang dinadalang sakit. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Sa halip ay tumalikod siya at pumasok sa kanilang tahanan. Dala ang isang desisyong matagal na niyang dapat na ginawa. Tahimik niyang inimpake ang kanyang mga gamit at agad na nagtungo sa bahay ng kaibigan. Nanlaki naman ang mga mata nito nang makita si Clara. "O Clara, bakit ka nandito?" Tanong niya na makita ang daladala nitong maleta na mas lalong pinag-alala niya. Na mga panahon na yun ay hindi na napigilan ni Clara ang kanyang sarili. Umiyak na ito, hindi na niya kaya. Nang marinig muli iyon ay naikuyom na lamang ni Arturo ang kanyang kamao sa galit, kasabay ng mahinang pagmumura. Tinanong naman niya si Clara kung nais ba niyang turuan ng leksyon. Wala naman ito sa sariling pumayag. Malamig at tahimik ang gabi, ang hangin ay may dalang kakaibang pakiramdam. Parang mga aninong nagmamasid sa bawat hakbang ni Victor habang siya'y pauwi mula sa inuman. Paika-ika siyang lumakad. Lasing at mabigat ang katawan, pero sa ilalim ng kanyang kalasingan ay may gumagapang na kaba. Napahinto siya mula sa gilid ng kanyang panaginip. May gumalaw mula sa loob ng kakahuyan, isang aninong mabilis lumitaw at naglaho sa dilim. Napakapit siya sa kutsilyo sa kanyang bulsa. "Hoy, sinong nandyan?" Sigaw ni Victor. Walang tumutugon. Tahimik. Nakakabingi ang katahimikan. Hanggang sa isang malalim at nakakapangilabot na halakhak ang pumuno sa paligid. Dahan-dahang lumingon si Victor sa itaas ng puno. Doon niya ito nakita. Isang aswang. Baloktot ang katawan at matulis ang mga kuko. Pulang-pulang nagliliyab nitong mga mata. Ang balat nito'y nangingintab sa dilim. Parang usok na nagkakaroon ng anyo. Isang mabangis na ngiti ang lumitaw sa bibig ng halimaw. Isiniwalat ang mahahabang pangil nito. "Takot ka na ba, Victor?"
Napalunok si Victor. Hindi siya makagalaw. Parang napako ang kanyang mga paa sa lupa. Kilala mo ko? Muling tumawa ang nilalang, mas malalim at mas nakakatakot. Alam ko ang lahat ng ginawa mo, ang pagtataksil mo, ang kasakiman mo, at ang lahat ng sakit na ibinigay mo kay Clara. Nang marinig ang pangalan ng babae, nagpantikan tainga ni Victor. Pinilit niyang iwaksi ang takot at buong puwersa na hinugot ang kanyang kutsilyo. Wala kang pakialam sa amin! Sigaw niya rito, sabay sugod sa nilalang. Ngunit sa isang iglap pinawala ito sa kanyang harapan. Napalingon siya sa paligid at napamura ito ng bahagya at naging alerto sa kanyang mga galaw. Ramdam niyang malamig na paghinga sa kanyang batok. Nasa likuran na niya ito. Mabilis niyang inundayan ng saksakan nilalang ngunit wala itong naging epekto. Parang usok lamang ang katawan nito. Dumaan lamang ang talim ng kutsilyo na parang walang tinamaan. Bago pa siya makagalaw, isang matulis na kamay ang mabilis na sumunggab sa kanyang balikat. Nararamdaman niyang matatalas na kuko na bumabaon sa kanyang laman. Halos maputol ang kanyang sigaw nang maramdaman ng mainit na dugo na dumadaloy mula sa kanyang sugat. Sa isang iglap ay tinaas siya ng aswang sa ere. Parang laruan lamang siya sa kamay ng halimaw at walang kahirap-hirap na hinagis siya sa lupa. Bumagsak siya ng malakas. Naramdaman ang paglamog ng kanyang katawan sa sakit. Duguan ang kanyang braso, nanginginig ang kanyang mga kamay. Humihingal siyang bumangon pero isang matigas na paa ang dumagan sa kanyang dibdib. Napatingala siya at doon niya muling nasilayan ang nagbabagang pulang mga mata ng halimaw. Ngayon, Victor. Bulong nito. Inilapit nito ang mukha sa kanya. Matitikman mo ang takot na ibinigay mo kay Clara. Itinaas ng nilalang matatalas nitong kuko. Handa na siyang wasakin. Pero sa huling sandali ay napansin ni Victor ang isang matulis na kahoy sa kanyang tabi. Sa buong puwersa ng kanyang natitirang lakas, mabilis niyang dinampot ang kahoy at buong lakas na isinaksak sa leeg ng aswang. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa kakahuyan. Napatras ang nilalang. Dumaloy ang maitim at malapot na dugo mula sa kanya sugat. Hindi mo ako matatalo! Isasama kita! Sigaw pa ni Victor. Sabay bumangon at tumakbo ito ng mabilis paalis. Nagmamadali siyang lumabas ng kakahuyan. Habol ang kanyang hininga. Ngunit kahit anong bilis niya, hindi niya maiwasang maramdaman ng malamig na paghinga ng nilalang sa kanyang batok. Hinahabol siya nito. Naririnig niya mabilis na yabag sa kanyang likuran. Palapit ng palapit. Bago pa siya makatakbo palabas ng kagubatan, isang kamay ang lumitaw mula sa dilim na hinablot ang kanyang leeg. Halos maputol ang kanyang paghinga nang itaas siya ng aswang. Napakapit siya sa kamay nito. Pilit na pinapaluwagan ng pagkakasakal sa kanya. Nagpupumiglas siya. Ngunit mas lumalakas ang kapit ng halimaw. Tumingin siya sa pulang mata nito. Walang awa, walang emosyon. Tanging matinding gutom at paghihiganti. Dahan-dahang ngumiti ang aswang. Ito na ang katapusan mo, Victor! Bago pa siya makasigaw, sinunggaban siya ng aswang. Bumaon ang matutulis nitong pangil sa kanyang leeg. Isang matinis at puno ng takot na sigaw ang pumailan lang sa buong kakahuyan na yon. Kinabukasan ay natagpuan nga ang bangkay ni Victor sa may kakahuyan. Pira-piraso, gutay-gutay, at walang mga lamang loob. Maagang nagising si Clara sa kabila ng halos walang tulog na gabi. Tahimik siyang nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang tasa ng malamig ng kape. May kung anong bigat sa kanyang dibdib ngunit hindi niya ito lubos na may paliwanag. Sa labas ng bahay narinig niya ang ingay ng mga tao. Hindi pangkaraniwang ingay ng umaga. Sa halip na tahimik na pag-uusap o tunog ng mga nanay na tinatawag ang kanilang mga anak, may halong sigawan at takot sa tinig ng mga ito. Dahan-dahang bumangon si Clara at sumilip sa bintana. Sa gitna ng daan ay may grupo ng mga kalalakihan na nagmamadaling tumungo sa kakahuyan sa may dulo ng baryo. May ilan ding kababaihang napatakip ang bibig. Ang iba'y umiiyak habang bumubulong ng panalangin. Hindi niya alam kung bakit pero bumilis ang tibok ng kanyang puso.
Maya-maya pa isang malakas na sigaw ang pumuno sa ere. Patay na si Victor! Nanlaki ang mga mata ni Clara. Natagpuan siya sa may kakahuyan, wakwak ang katawan, wala nang laman loob. Balita pa ng isang lalaki. Habang tumatakbo ito pabalik sa baryo. Napasinghap siya ngunit sa halip na matakot o lungkot, wala siyang naramdaman. Walang kahit anong emosyon ang lumitaw sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tasa ng kape at lumabas ng bahay. Sa bawat hakbang niya ramdam niya ang pagtingin ng mga tao sa kanya. May ilang lihim na nagbubulungan na may iba namang tahimik na nakatingin. Pagdating niya sa may kakahuyan, nakita niya ang bangkay ni Victor. Wala na itong buhay at ang katawan niya ay pira-piraso. Parang nilapa ng isang mabangis na hayop. Ang kanyang mukha ay bahagyang nakadilat, ngunit wala ng buhay ang mga mata. Ang kanyang kamay ay parang pilit na may inaabot, ngunit wala na siyang natirang lakas. Tahimik na tumayo si Clara sa harap ng bangkay. Hindi siya lumapit at hindi rin siya lumayo. Tinitigan niya lamang ito ng walang emosyon. Maya-maya pa'y lumapit sa kanya si Aling Rosa, isang matandang naninirahan sa baryo. Clara, anak. Mahinang tawag nito. Wala ka bang gustong sabihin? Si Victor, siyang iyong asawa. Dahan-dahan siyang lumingon kay Aling Rosa. Sumagot siya ng oo pero walang emosyon na lumabas sa kanyang boses. Wala siyang galit, wala siyang hinanakit. Kahit ang sakit ng pagkawala ni Victor ay hindi niya maramdaman. Tahimik siya lumayo at iniwanan ng bangkay ng lalaking minsang minahal niya. Walang luha, walang pamamaalam. Wala na siyang nararamdaman. Naisip ni Clara na kabayaran na siguro yun ni Victor sa lahat ng mga masasama niyang nagawa. Makalipas ang ilang linggo'y dumalaw na si Arturo. Hindi naman mapigilan ni Clara ang kanyang sarili at nakalimutan na buntis pala siya. Pero si Arturo naman ay mayroong nag-aalalang ekspresyon. Isa akong aswang, Clara. Ako ang pumaslang sa asawa mo. Nanginginig na saad ni Arturo. Hindi rin niya matignan ng diretso ang kaibigan. Ngumiti naman si Clara, ekspresyong hindi inaasahan ni Arturo. Nalabis niyang ipinagtaka. Anya naman ang babae na alam niya. Matagal niya na itong pinagdududahan. Dagdag pa nito nakalimutan na niya ang nangyari. Kung ano man ang sinapit ni Victor, karma na raw niya yon. Pagkatapos naman ng araw na yon, naging maganda at maputi na ang kalagayan ni Clara. Ligtas din niyang naisilang ang isang malusog na lalaking sanggol. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Kahit po sana like lang at comment. Sa mga bago naman po sana mag-subscribe po kayo. Yun lamang po. Maraming salamat.